Hi guys! Welcome to my channel. This is Iya Shan. For today's video, gagawa ako ng introduction about dental materials na gagamitin ng mga second year dentistry student sa subject ng oral anatomy. So sa oral anatomy, nagko-consist siya ng dalawa, which are lecture and also laboratory. Sa laboratory, dito natin matututunan kung paano mag-carving and also dito na natin gagamitin yung mga dental materials. Dito din natin matututunan kung paano tayo mag-drawing to replicate those tooth specimen. Disclaimer, sa mga makikita nyong materials later is ito yung mga recommended or required na pinabibili sa amin ng professor, and yung iba naman is binili ko siya dahil I just want to organize my things. So kung sa inyo din, kung bibilhin nyo din yun or hindi. And yung nabili ko mga materials is galing siya mostly sa Orange App kasi malayo yung bilihan dito sa Quezon Province. And yung iba naman, kapag lumuluwas sa Manila, nagpapasabay ako. So, proceed na tayo to introduce those materials na gagamitin natin sa oral anatomy. First dental materials that I have is my carving set, which is US Dentix na nabili ko siya sa Orange App. This polygauge is not included in this set. So, itong mga carving set, hindi ko siya nagamit lahat, pero it can be useful naman kung ano yung kinasanayan mo. And yung Bolly gauge is used for measuring the tooth specimen. Next one is sterilizing holder. Hindi siya required, but in this point, I bought this one for future purposes para meron pa akong paglalagyan ng mga other instruments sa dentist. Next one is the alcohol torch. So, ito, pinaglalagyan siya ng denatured alcohol. So, ito yung magpuproduce ng fire in case na kailangan nyo mag-melt ng mga carving wax kung sakali nagkamali kayo or may kailangan kayong i-melt. So, dalawa siya. Yung binili ko, yung isa is alcohol glass. So, kung papipiliin nyo ako dun sa dalawa, I prefer to use this one. Hindi din siya basta-basta na mahuhulog kasi mabigat na mismo yung glass. Next is the denatured alcohol na may brand na Flying Tiger. Nabili ko din siya sa Orange App. Next is the enamel tray. Yung enamel tray ko is maliit and plastic. Mas maganda kung malaki, whether it be plastic or metal. Pero kung budget-friendly ang hanap nyo is yung plastic ang gamitin nyo. Next is carving wax. May dalawa akong binili from Orange App, which is yung white and yung yellow. Yung yellow, ginagamit ko lang siya for practice. And yung white is, ito yung ginagamit ko once I submit my tooth carvings. So, may another carving wax na ang brand niya is Hi-Flex. Mas recommended ko to kasi mas maganda siya ipang-carve compare dito sa nabibili sa Orange App. Medyo pricey siya. For one box nitong carving wax na ito is around 400 to 500. So, kung kaya naman ng budget, is go for the gold. I bought this Nissen model tooth specimen in Orange App. Yung central incisor dito wala siya kasi ginamit ko siya for my submission of central incisors and carvings. Yun yung naging guide ko nung first year ako and nakuha ko na siya. Next is this natural teeth. Ito yung pinakamahal sa lahat na nabili ko so far. Pero it is an investment, sabi ng aming professor sa oral anatomy dahil magagamit namin siya. Next is the canal cast or master cast. Dito namin nilalagay yung final output namin ng carvings and also ng tooth specimen. I will also include the video ng final output ko. Clay, nabibili lang din to sa mga school supplies. Ordinary plain clay lang siya na nagre-represent lang siya as gingiva. Next is the metal articulator. Dito namin ikakabit yung output namin sa canal cast. Next is the rubber mixing bowl. Importante to kasi dito nyo lalagay yung plaster, dito nyo imimix.
And then next is yung plastic and metal spatula. I bought these two para makita ko yung difference kung ano yung mas magwo-work sa akin, and mas nag-work sa akin yung plastic spatula. Next is yung plaster of Paris. Wala siyang price kasi hiningi lang namin to sa professor namin dahil siya yung nag-sponsor dito kasi konti lang naman daw yung gagamitin namin. So, dalawa yung head cap ko. Yung una is yung ordinary head cap na nabili ko lang sa Orange App. And yung isa is personalized ko. Meron siyang embroidered surname ko sa side ng head cap ko. So, mas pricey siya compare sa ordinary head cap. May nabibili din na disposable head cap sa Orange App. Importante din na meron kayong gloves, napaka-essential niya kasi gagamitin nyo sa kahit anong lab na meron kayo na subject. If you want to be organized, you must buy tackle box. Yung sa akin meron siyang 3 layers. So, mas organized siya and very handy din siya para madala mo yung kakailanganin mo na materyales sa oral anatomy. Itong silicone placemat, hindi siya required pero binili ko to dahil gusto kong maging malinis yung area ko. For me, essential sa akin ang dental bib. Madami na to and possible na pwede mo siyang gamitin journey mo sa dentistry. Nilalagay ko siya sa ibabaw ng enamel tray para hindi mahirap linisin yung enamel tray natin kasi yung wax possible na dumikit siya sa enamel tray natin and mas mahirap siya linisin kumpara dito sa dental bib na pwede mo na siyang i-dispose kasi since we are trained by our professor to be clean in our area, I always bring this mini broom and dustpan para in case na madumi yung area ko, madali ko siyang linisin gamit yung mini broom and dustpan. And nabili ko lang siya sa Mr. DIY. I also have here label maker. I bought this one sa Orange App. It seems cute dahil napaka-easy for me to label things. Ang cute lang. Pang-aesthetic lang. So, nasa sa inyo kung bibilhin ito or hindi. Dahil maarte ako, I bought this one. Ito, hindi din siya required. Pero I want to be organized. Meron akong random jewelry storage. Meron ako ditong circular and meron din akong nakakompile sa isang malaking square type na jewelry storage. So, makikita nyo dito yung label maker ko. So, nilalagay ko dyan yung number para ma-distinguish ko kung ano yung tooth specimen na nakalagay doon. Sa oral anatomy, hindi lang basta kayo magka-carve ng tooth, but still you need to draw them. So, I have my leaf binder here and also ng refill para dito ko i-drawing yung mga tooth specimen na meron ako. So, yung iba, bumibili na lang sila ng mathematics notebook, yung may graphing paper. Yung iba naman, bumibili sila ng individual na graphing paper. But sa akin, I prefer to draw dito sa leaf binder ko. Kasi pwede ko siyang matanggal, pwede ko siyang ibalik ulit. Depende sa kung ano yung gagamitin kong paper. Pag naubusan ako, possible na nakakompile lang siya sa isang binder. Next is you need a pencil set. Hindi man ako kagalingan magpinta, hindi rin ako kagalingan gumamit nito, pero I find this unique for me dahil ma-experience mo kung paano mag-shading dito. Kasi iba-iba yung type ng pencil na meron dito sa pencil set na to. If you want to buy this one, available siya sa aking TikTok affiliate account. So, lalagay ko yung affiliate account ko dito sa description box below. So, ito yung output ko. Hindi kagandahan yung ginawa ko. But still, pwede na. Kasi first time ko naman gumawa ng ganito. So, yung plaster, napadami siya. Napadami lang yung lagay ko dito. And then, kung makikita nyo dun sa carvings ko, hindi siya naka-close kasi sabi ng professor ko, most of us, magaganda yung carve ng root. So, sayang naman kung tatakipan lang naman daw yun. So, pinaraktis namin na naka-expose yung root ng kinarve namin.
So, I would like to share my experience during my oral anatomy laboratory class. So, talagang yuko to the max and masasakit yung likuran nyo. And still, it is one of my wonderful experience during my second year. Dahil dito ko na-feel na dentista talaga yung dentistry yung course na tinatahak ko. And mapagod siya. May time na magiging impatient ka. But still, makakaya mo through your perseverance and determination sa pag-carve. So I will have my separate video about my journey in carving sa oral anatomy. And I will put that in the description box below or dito sa taas. I hope na nakatulong itong video na to know what are the things that you need to buy during your oral anatomy laboratory class. And so I hope you like this video and thank you for watching.